Halos lahat na naghahanap ng trabaho ay gustong-gustong makapasok sa kumpanya ng mga De La Vega. Sa 5 kumpanya na meron ng pamilya De La Vega, kahit isa lamang sa mga ito ang mapasukan ng kahit na sino, malaking pagbabago na ang maidudulot nito. Hailey, are you ready? Biglang tanong ng isang katrabaho ng babae. Bahagyang napatango si Hailey. Ang kaba mababakas sa kanyang muka. Siguro? Hindi ko alam. Hindi mapakaling sagot niya. Nilingon niya ang kanyang katrabaho. Paano ko ba dapat ihanda ang sarili ko? You see, halos 3 taon na ako dito pero ngayon ko pala makikita yung boss natin. Paano ako maghahanda, Sammy? Natatarantang sambit niya. Bahagyang natawa si Sammy. Ano ka ba naman, friend? Magtiwala ka na lang sa sarili mo. Dahil alam kong kaya mo to. Naninigurong saad nito. Hindi pa rin nawala ang kaba ni Hailey sa kabila ng sinabi ng kanyang katrabaho. Isa si Hailey sa mga empleyadong mapalad na makapasok sa isa sa mga kilala at tanyag na kumpanya ng mga De La Vega. Sa halos 3 taong pagtatrabaho ng babae sa CJ Enterprise, ni minsan, hindi pa niya nakita ang mukha ng boss nila. Kahit sa telebisyon o sa dyaryo ay hindi. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga niya habang pilit niyang pinapakalma ang sarili. Dahil wala sa sarili, hindi niya napansin ang stoplight. Dire-diretso ang lakad niya at tumawid sa kalsada kahit dumadaan ang mga sasakyan. Isang malakas na busina ang nagpabalik sa ulirat ni Hailey. Ano ba? Galit na singhal niya. Nanggigigil siyang humarap sa kotseng nakatigil na malapit sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo ba nakikita may tumatawid? Isang lalaki ang sumilip sa bintana ng kanyang kotse. Miss, nakagreen ang stoplight oh. Ikaw tong hindi tumitingin sa paligid, ikaw pa tong galit? Inis na giit nito. Wala akong pakialam. Nakikita mo naman di ba tatawid ako? Paano ko nabangga mo ako? Friend, huwag ka na makipagtalo. Ikaw ang may kasalanan. Kaya huwag ka na magalit. Pang-aalupan ni Sammy sa kanyang katrabaho. Ang tingin ni Hailey natuon sa lalaki. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng inis nang mapansin niya ang kakaibang titig nito sa kanya. Bago tuluyang umalis sa kalsada, malakas na hinampas ni Hailey ang unahan ng kotse gamit ang bag niya. Hindi lang 1 beses kundi 2 pa. Bakit mo ginawa yun, hoy? Galit na sigaw ng lalaki. Imbis na sumagot ay nagmamadaling naglakad paalis si Hailey. Narinig pa niya ang ilang beses na pagsigaw nito. Ngunit hindi niya yon pinansin. Napahagat na lang siya ng pang-ibabang labi. Aminado siyang mali siya. Pero dahil mas pinangunahan siya ng inis, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sira ulo ka, ba't mo ginawa yun? Umiiling na sambit ni Sammy habang humahabol sa kanya. Baka mamaya balikan ka pa nun eh. Bahala na. Nagkibit palikat pa si Hailey. Mas lalo pa niya akong binwisit. Kaya dapat na sa kanya yun. Kahit kailan talaga padalos-dalos ka. Angil ni Sammy. Hindi na muling nagsalita si Hailey. Mas binilisan na lang niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Muli na naman pumasok sa isip ng babae na makikita niya ngayong araw ang boss nila. Dahilan para muling bumalik ang kabang nararamdaman niya kanina. Mauna na ako, friend ha. Good luck sa'yo. Natatawang paalam ni Sammy. Balitaan mo na lang ako kung ano mangyayari ha sa pagtatagpo niya ni Sir CJ. Nang aasar na sabi nito. Che, makikita mo na naman siya, di ba? Saad ni Hailey sa kaibigan. Napatawan na lang si Sammy bago nagpatuloy sa paglalakad paalis. Wala namang ibang nagawa si Hailey kundi ang mag-isang sumakay sa elevator papunta sa floor kung nasa na opisina niya. Siniguro rin ng babae na maayos ang kanya itsura. Kahit kinakabahan, pinilit na lang niyang tatagan ang sarili. Kaya mo to, Hailey. Hindi ka naman mamamatay kapag nakita mo sa Sir CJ, di ba? Ha? Kaya mo to. Kaya mo to. Aniya habang hawak-hawak ang dibdib.
Ang lakas ng tibok ng puso niya. Kailangan niyang hawakan at haplusin yon upang pakalmahin ang sarili. 3 taon ka na rito. Walang mangyayaring masama sa'yo. Dagdag na sabi pa niya sa sarili bilang pagpapagaan ng loob. Nang bumukas ang pinto ng elevator, naging mabagal ang paglalakad ni Hailey palabas. Kakaunti lang ang opisina sa floor na ito at karamihan ay bakante pa. Bukod sa 3 conference room na laging may tao, ang opisina niya lang ang ginagamit dito. Pero dahil dumating na ang boss niya, magiging okupado na rin ang opisina nito. Hailey! Biglang tawag na isang matandang babae. Po? Bakit po, Ma'am Annie? May kailangan po kayo? Aligagang tanong niya. Nandito na si Sir CJ. Halika, ipapakilala na kita sa kanya. Dahil nandito na siya. Tapos na ang trabaho ko bilang boss mo. Si Sir CJ na magiging boss mo, okay? Kung ano man ang ginagawa natin noon, ganun pa rin ang gagawin mo. At sa pagkakataong ito, si Sir CJ na ang kasama mo. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Marahan namang napatango si Hailey. Sige po, Ma'am Annie. Tanging naisagot niya. Ang tingin ni Hailey ay natuon sa lalaking prenteng nakaupo sa loob ng mesa. Mabilis ng laki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sunod-sunod na napalunok. Nang mga sandaling yun, walang ibang nasa isip ang babae kundi nais niya magpalamon sa lupa para lamang makatakas sa sitwasyong kinalalagyan niya. Look who's here. Nakangising sambit ng lalaki. Diretsong nakatitig kay Hailey. Akalain mo nga naman dito pa tayo ulit magkikita? Nang aasar na sabi nito. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Kung nandito ka para gantihan ako sa nangyari kanina, nagsasayang ka lang ng oras. Mabilis nang unot ang noo ni Annie. Pagkatapos marahang nilingon ng babae. Hailey, ayusin mo yung pananalita mo. Sita nito sa kanya. Hindi mo dapat pagsasalitaan ng ganyan ng boss natin. Angil nito sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig ng sandaling yon. Ang tingin niya ay natuon kay Ma'am Annie. Pagkatapos maya-maya lang nalipat na ulit sa lalaking nasa kanilang harapan. Sir CJ? Ikaw si Sir CJ? Ang boss namin? Naniniguradong tanong niya. Umukit ang nakakalokong ngisi sa labi ng lalaki. Agad siyang tumayo at marahang naglakad palapit sa babae. Ba't parang gulat na gulat ka? Di ka ba makapaniwalang ako ang boss mo? Natatawang tanong nito. Mabilis na paiwas ng tingin si Hailey. Halos magkarambola ang dibdib niya sa labis na kaba. Ngayon pa lamang, pinagsisisihan niya na ang inasta at ginawa niya sa lalaki kanina sa daan. Napahagat siya ng labi, habang pilit pinapakalma ang sarili niya. Nagkakilala na po ba kayo, sir? Usisang tanong ni Ma'am Annie. Parang may galit kayo sa isa't isa. May nangyari ho ba? Kunot noong tanong ng matandang ginang. Bigla na lang natawa si CJ, habang nananatiling nakatitig ng diretso kay Hailey. Sabihin na lang natin, nagtagpo na agad ang landas namin, Annie, at hindi naging maganda ang pagtatagpong yun. Nakangising saad ng lalaki. Muli na namang napalunok si Hailey. May aircon naman sa loob ng opisina pero labis na init sa katawan ang nararamdaman niya. Hiyang-hiya siya. Sir, kung ano man po yung nagawa ko kanina, sana po mapatawad niyo ako. Nagsusumamang bulong niya. Hindi niya man lang magawang tignan ng boss niya sa labis na kaba at hiya. Nadala lang po ako ng galit. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Isang ngiti. Ang gumuhit sa labi ni CJ. Maya-maya bumaling siya ng tingin sa matandang babae na nasa tabi ni Hailey. Annie, give us a minute please. Kahit naguguluhan, napatango ang ginang bago dali-daling lumabas ng opisina. Mas lalong kinabahan si Hailey ng mga sandaling yon. Sa isip-isip niya baka ito na ang huling araw niya bilang empleyado ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Alam mo ba nasira ang unahan ng kotse ko sa ginawa mo? Bigla na lang naging seryoso si CJ. Nakatayo pa rin siya sa harap ng babae at diretsong nakatitig dito. Gawa ba sa bakal yung bag mo? Bakit nayupi ang unahan ng kotse ko dahil sa paghampas mo?
Kunot noong tanong niya. Hindi naman po. Utal-utal na sagot ni Hailey. Paano mo babayaran ang pagpapagawa ron? Nakita mo naman siguro ang kotse ko. Siguro naman aware ka na mamahalin yun. Malaking halaga din ang magagastos para ipaayos yun. Napatungo na lang siya. Babayaran ko na lang po, sir. Hindi ko man po kayang bayaran ng buo. Sana po pumayag kayong bayaran ko ng paunti-unti. Kahit buwan-buwan yun na lang po akong kaltasan ng sahod ko, ayos lang sa akin. Really? Handa kang gawin yan? Hindi makapaniwala ang tanong ni CJ. Baka abutin ka na ilang taon bago matapos ang pagbabayad sa akin. Nakangising saad nito. Mabilis na nangunot ang noon ni Hailey. Mabilis siyang tumunghay at hinarap ang boss niya. Bakit naman ho? Ganun po ba? Kamahal yung magagastos para lang maayos yung unahan ng kotse mo? Maybe yes, maybe no. Mapang-asam na sagot nito. Marahan pa niyang pinagmasdan ang kabuuan ng babaeng kaharap niya mula ulo hanggang paa. Kung gusto mong mapabilis ang pagbabayad sa akin, pwede namang sa ibang paraan mo ako bayaran. Nakangising sambit ni CJ. Mas lalong naguluhan si Hailey sa sinabi ng kanyang boss. Ano naman po ang ibig mo sabihin? Pay me. Mas lalong lumapit si CJ kay Hailey. Using your body. Bulong nito. Mabilis nag-init ang ulo ng babae matapos marinig yon. Kung kanina hindi siya mapakali dahil sa labis sa takot at hiya. Ngayon naman ay inis at galit ang nararamdaman niya. Sa kabila noon, hindi niya rin napigilan ang pamumula ng kanyang muka. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Hailey sa boss niya. Bastos ka! Malakas na sigaw niya. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang nagawa niya. Pero wala siyang balak hayaang bastusin siya ng kung sino, kahit man ang boss niya. Napahawak si CJ sa kanyang pisngi. Ramdam niya ang kakaibang sakit at kirot dito. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi niya mapigilan ang kanyang pagngiti. Hindi na rin nagawang magsalita o magreklamo ng lalaki dahil nagmamadali nang umalis sa opisina niya si Hailey. Ang tanging nagawa na lang ni CJ, pagmasdan ang paglayo nito. You're different. Wala sa sariling bulong ng lalaki. Mariin pang napailing si CJ bago na pagdesisyon ng umalis. Kaya lang naman siya dumaan dito sa kumpanya ay para saglit na bumisita at makausap si Annie. Kadarating niya lang sa Pilipinas at nasasabik na siya makita ulit ang kanyang magulang at kapatid. Sa loob ng halos 8 taon ni CJ sa ibang bansa, walang ibang nasa isip niya kundi ang kanyang pamilya. Gustuhin man niyang umuwi, sa Pilipinas ay hindi niya magawa. Lalo pat kailangan siya ng kumpanya niya doon. Ngayon natapos na ang problema sa kumpanya niya sa ibang bansa, napagdesisyonan niya umuwi sa Pilipinas. Sir! Gulat na bulalas ng driver. Ang akala ko po matatagalan kayo. Hindi na. Gusto ko munang pumunta sa bahay ni Dad. Tumangulang ang driver at na makasakay sila sa kotse, agad siyang nagmaneho paalis. Kahit hindi sabihin ni CJ, makikita sa kanyang mukha ang kasabikan na muling makita ang kanyang mga magulang. Masyadong matagal ang 8 taon na hindi sila nagkikita at aminado ang lalaki na namiss niya ang kanyang pamilya. Sino yan? Sigaw na isang matandang babae mula sa loob ng bahay. Umukit na agad ang ngiti sa labi ni CJ matapos marinig yon. Halos takbuhin niya na kanina ang paglapit sa bahay nang makababa siya ng kotse. Maya-maya pa, narinig na ni CJ ang hakbang papalapit sa pinto. Imbis na sumagot na natili siyang tahimik. CJ! Gulat na bulalas na matanda. CJ, ikaw nga. Kailan ka pa dumating? Hindi makapaniwala ang sambit nito. Wala bang yakap dyan, Manang Lori? Mabilis namang yumakap ang matanda kay CJ. Maya-maya pa, nakita na rin ng lalaki ang humahangos niyang mga magulang. Bakas ang gulat sa muka ni na Sunshine at PJ. Dahil hindi nila inaasahan ang pagdating ng kanilang anak. CJ, anak!
Naiiyak na sambit ni Sunshine bago dali-daling lumapit sa lalaki. Halika, pasok! Bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka? Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni CJ kay Sunshine. Bahagya pang nagulat ang babae. Ngunit agad din naman siyang napangiti sa ginawa ng lalaki. Malinaw pa ang lahat sa alaala ni Sunshine kung paano isa si CJ ang una niya nakasundo noon, kung gaano kabait ang batang ito. Ang araw na yon ay napuno ng kwentuhan. Hindi matigil sa pagtatanong si Sunshine, samantalang si CJ naman masayang sumasagot. Parang nagkaroon muli ng buhay ang bahay ni na PJ at Sunshine dahil sa pagdating ng isa sa kanilang mga anak. Ilang araw ang lumipas, ang atensyon ni CJ ay natuon sa kanyang kumpanya at higit sa lahat, sa kanyang sekretarya. Matapos ang naging sagutan ng lalaki at Hailey noong nakaraan, hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakapag-usap. Hello, sir. Nag-aalin lang ang bati ni Hailey. Nagdadalawang isip pa siyang pumasok sa opisina ng boss niya. Ito po ang schedule niyo this week. Pinanood lang ni CJ na maglakad palapit sa pwesto niya ang kanyang sekretarya. Kahit ang kumurap hindi niya ginawa. Nang mga sandaling yon, alam ng lalaki kung anong dapat niyang gawin. Wait, Hailey. Pigil ni CJ nang magsimula ng maglakad palabas ang babae. Agad napahinto si Hailey at naging mabagal ang kanyang paglingon. Mababakas ang pagtataka sa kanyang muka. Bakit po, sir? Mabilis na tumayo ang lalaki at naglakad palapit sa pwesto ng kanyang sekretarya. Seryoso ang kanyang muka at diretsong nakatitig sa babae. Ilang beses pang huminga ng malalim si CJ para pakalmahin ang kanyang sarili. Tungkol sa nangyari noong isang araw, gusto ko lang humingi ng tawad sa nasabi ko. Nagbibiro lang ako nun at alam ko hindi magandang biro yan. Hindi nawawala ang gulat sa mukha ni Hailey habang pinagmamasdan ang mukha ng kanyang boss. Gwapo, may kakaibang dating, makisig ang katawan. Ngayon lang napalapit ang babae sa kanyang boss ng ganito. Kaya naman, ngayon niya lang napansin ang bagay na yon. Ayos lang po, sir. Pasensya na rin po sa pagsampal ko sa inyo. Nahihiyang sagot niya. No, it's okay. I think I deserve that slap. Natatawang saad ni CJ. Magsasalita pa sana ang babae. Nang magring ang cellphone niya, mabilis niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Ngunit, agad din siyang natigilan nang makita kung sinong tumatawag. Nabalot ng pag-aalala ang mukha ni Hailey at napansin niya ni CJ. Hello, Doc? Aligagang sambit niya na sagutin ang tawag. Nanginginig pa ang kanyang kamay. Po? Bakit po? Ano po nangyari sa mami ko? Opo, papunta na po ako dyan. Tarantang saad nito. Pagkatapos mabilis binaba ang tawag. Napasapu sa noo si Hailey habang pilit pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Ilang buwan nang nakakonfine sa ospital ang ina niya. At isang masamang balita ang natanggap niya ngayon lang. Hey, are you okay? May nangyari ba? Nag-uusisang tanong ni CJ. Saka pa lamang nabalik sa ulirat si Hailey at napagtantong kaharap niya ang boss niya. Wala po, sir. Pero magpapaalam po sana ako. Kailangan ko po umalis at pumunta sa ospital. Nagsusumamang bulong niya. Hindi napigilan ni CJ ang mapatitig dito. Nang mga sandaling yon, hindi niya maintindihan kung awa ba ang nararamdaman niya para kay Hailey o ibang bagay na. Of course, walang problema. Wala sa sariling saad ni CJ. Sa isang kondisyon. Dagdag na sabi niya kaya nangunot ang noo ni Hailey. Ano po yun? Hayaan mong ihatid kita sa ospital. Sagot ng lalaki pagkatapos, ngumiti ng tipid. Hindi na itago ni Hailey ang kanyang gulat. Bahagya pa siyang napamaang at napatitig sa kanyang boss. Maya-maya lang, napahagat siya ng kanyang pang-ibabang labi at napaiwas ng tingin. Di niya na po kailangan gawin yun, sir. I insist, Hailey. Let's go. Alam ko nagmamadali ka. Kahit nagdadalawang isip, walang ibang nagawa ang babae kundi sumunod sa kanyang boss. Dahil nauna na itong maglakad palabas. Nang mga sandaling yon,
Malayang napagmasdan ni Hailey ang lalaki. Bigla na lang kumabog ang dibdib niya. Napasa po siya doon, ngunit nabigo siyang pakalmahin ang sarili. Nang makalabas sa kumpanya, agad na sumakay siya sa kotse ni CJ. Mabilis namang nagmaneho ang lalaki. At sinabi lang ni Hailey kung saang ospital sila pupunta. Habang nasa biyahe, hindi mapakali ang babae. Tuliro lang siya at mababakas sa magkahalong kaba at takot sa kanyang muka. Hailey, we're here. Ani CJ, kaya nabalik siya sa ulirat. Sorry. Ani niya bago dali-daling bumaba ng sasakyan. Halos tumakbo na siya papasok sa ospital at papunta sa kwarto kung nasa ng kanyang ina. Isang doktor ang nakasalubong ni Hailey. Ang doktor na tumitingin sa kalagayan ng kanyang ina. Miss Hailey. Seryoso ang doktor at diretsong nakatitig sa babae. Nag-collapse ang mami mo at kinailangan naming mag-perform ng emergency operation and now, she's stable. Huminga siya ng malalim. I'm advising you, kailangan mo na magdesisyon kung sisimula na ang treatment niya. Dahil habang tumatagal, lumalala ang kalagayan niya. Parang gumuho ang mundo ni Hailey matapos marinig yon. Na-diagnose ang kanyang ina na merong stage 2 stomach cancer. Ayon sa mga doktor, maaari pa itong magamot kung maaagapan. Ang problema lang ni Hailey, malaki ang magagastos. Malaking halaga ang kakailanganin niya para sa operasyon ng kanyang ina. Gagawan ko po ng paraan, Dok. Saglit pang pinaliwanag ng doktor ang nangyari sa ina ng babae. Nanatili naman sa isang tabi si CJ. Tahimik na nakikinig at nagmamasid sa pag-uusap ni Hailey at ng doktor. Seryoso ang mukha niya at malalim ang iniisip, dahilan para hindi niya mapansin ang pag-alis ng doktor. Maraming salamat po, sir. Si CJ na ang nagsalita. Bumaling naman si Hailey sa lalaki. Nakatitig si CJ sa kanyang sekretarya. Sandali. Pigil nito nang akmang aalis na siya. Bakit may sasabihin ka? Napailing naman ng babae. Hailey. Bakit po, sir? Sa tingin ko makakatulong ako sa problema mo. Sambit ng lalaki. Mas lalong nabalot ang pagtataka si Hailey. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ba't kailangan mo ng pera para mapagamot ang yun na? Sunod-sunod ang naging paglunok niya. Para ba nagdadalawang isip, ituloy ang sasabihin. I have an offer for you. Offer? Ano offer naman yan, sir? Seryosong tanong ni Hailey. Magkahalong kaba at pag-aalinlangan ang nararamdaman niya. Binabalaan kita, sir, matino akong babae. Kung ano man yung binabalak niyo, siguraduhin yung matino at maayos yan. Nagbabantang sabi niya. Napakagatlabi si CJ at bahagyang napatungo. Saglit na natahimik at pinag-isipang maigi kung itutuloy pa ang balak niya o hindi na. The thing is, gusto kong pakasalan mo ko. Nanlaki ang mga mata ng babae matapos marinig yun. Ho? Nasisiraan na ho ba kayo ng utak? Ano naman po nakain niyo at bigla niyo naisip yan? Hindi makapaniwalang singhal nito. I'm serious, Hailey. Kailangan mo ng pera para sa pagpapagamot ng iyong ina, di ba? Ako nang bahala sa lahat ng gagastusin mo para doon. Basta pakasalan mo lang ako. Mariin na naging pag-iling ni Hailey. Kung anumang trip mo, sir, mas makabubuting itigil mo na. Huwag mo naman sana ako idamay sa kalokohan mo. Ginagamit mo pa yung sitwasyon na meron ako ngayon. Hindi na nagawang magsalita ni CJ. Dahil padabog nang naglakad pa alis si Hailey. Walang ibang nagawa ang lalaki kundi ang panooring makalayo ang babae hanggang sa tuluyan nito makapasok sa isang silid. Napailing na lang si CJ. At nagdesisyong umalis na rin at bumalik na lang sa kanyang kumpanya.
Malalim ang pag-iisip niya. Hanggang sa namalayan niya na lang na nakarating na siya ng kumpanya at dumiretso ng kanyang opisina. Kahit ang trabahong ginagawa niya, hindi niya napagtuunan ng pansin hanggang sa lumipas na lamang ang mga oras. Sunod-sunod na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay sa pagtataka. "Come in." Aniya, nang wala namang pumasok makalipas ang ilang minuto. Maya-maya, nakatungong pumasok sa opisina ang sekretarya niya. Napatitig siya sa babae. Bahagya siyang nakaramdam ng hiya nang maalala ang naging pag-uusap nila kanina. "Tinatanggap ko na po yung alok niyo, sir. Pumapayag na po ako magpakasal sa'yo." Ani Hailey na labis niyang ikinagulat. Agad na nagsalubong ang kilay ng lalaki at napatayo pa siya. "Are you sure? Bakit biglang nagbago ang isip mo?" Nang tumunghay si Hailey, saka pa lamang nakita ni CJ ang namumugto nitong mata. Hindi naman niya napigilang makaramdam ng awa. Batid niyang malubha ang kalagayan ng ina ng babae. "Sigurado na po ako, sir. Siguraduhin nila nagagaling ang mommy ko." "Okay, we have a deal." Seryosong saad ni CJ. Mabilis niyang kinuha ang papel sa mesa at inabot yun sa kanyang sekretarya. "I want you to sign that." Nagulat naman si Hailey. "Pinaghandaan mo talaga to? O baka naman plano mo na talaga to?" Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa labi ni CJ. "I'll explain everything soon. For now, pirmahan mo na lang muna ang kontrata na yan." Napatitig si Hailey sa papel na hawak niya. Kinakabahan siya habang binabasa ang nakasulat sa kontrata. Kahit nagdadalawang isip, pilit tinatagan ng babae ang kanyang loob at pinirmahan ang kontrak. Nakagat niya pang ibabang labi habang inaabot ang ballpen para pirmahan yun, at pagkatapos, iniabot niya ang papel pabalik sa kanyang boss. "Trust me, Hailey. Wala kang pagsisisihan dito. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Kailangan ko lang talaga maikas agad." "Bakit?" Naguguluhan niyang tanong. Kumindat lang ang lalaki, ngunit hindi sinagot ang tanong ni Hailey. Nanatiling tahimik si Hailey at naghihintay na isasagot ng kanyang boss, ngunit wala siyang nakuha. Maraming tanong ang sunod-sunod na pumasok sa isip niya ng mga sandaling yun. Ngunit alam niyang hindi pa yun ang tamang oras para sagutin ito. Sa kabila ng magkahalong pag-aalinlangan at pagdadalawang isip, hindi man lang nakaramdam ng pagsisisi si Hailey. Para bang tamang desisyon lang ang ginawa niya. Katulad ng pangako ni CJ, siya ang gumagastos para sa pagpapagamot sa ina ni Hailey. Napagkasunduan nilang dalawa ang araw ng kanilang kasal. At sa lalong madaling panahon, kailangan na mangyari yon. "Sir, kinakabahan ho ako." "Bakit ka naman kinakabahan? Wala namang mangyayaring masama sa'yo, di ba? Ipapakita lang kita sa mga magulang ko at ipapaalam ang tungkol sa kasal natin." Ngayon ko lang po sila makikita ng personal." "One more thing, Hailey. Pwede mo ba itigil yung kakatawag na sir sa akin? Magiging mag-asawa na tayo pero sir pa rin ang tawag mo sa akin." "Sana na po kasi ako, sir eh. Pero susubukan ko po." "Call me love." Nanlaki ang mga mata ni Hailey, kasabay ng pamumula ng kanyang muka. "Po, bakit naman po ganun?" Humarap si CJ sa kanya. "Hindi tayo pwedeng humarap sa mga magulang ko nang ganyan ka, okay? Kumalma ka. Kailangan ay kalmado ka sa harap nila. Tandaan mo, ikakasal tayo. Kaya kailangan hindi mo na ako ituring bilang boss mo." Seryosong sabi nito sa babae. Marahang napatango si Hailey pagkatapos ay sunod-sunod na huminga ng malalim. Bago bumaba sa kotse, pinagmasdan niyang maigi ang maganda at malaking bahay sa kanyang harapan. Hindi lubos sa kalain ni Hailey na aabot sa ganito ang pinasok niya. Ngunit alam niyang wala rin naman siya magagawa para umatras. "Let's go." Nakangiting anyaya ni CJ. Nilahad pa niya ang kamay sa harap ng babae. At kahit nagdadalawang isip si Hailey, inabot nito ang kamay niya.
Kakaibang init ang naramdaman ni Hailey na magtama ang kanilang palad. Ito ang unang pagkakataon na mararanasan ni Hailey ang ganito, ang may ka-holding hands na lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Isang matandang babae ang sumalubong sa dalawa at nagbukas ang pinto ng bahay. Kakaibang ngiti ang makikita sa mukha ng matandang babae habang sinusuring maigi si Hailey. Nasaan po sina Mommy Sunshine at Dad, Manang Lori? Kailangan pong ipaalam ko sa kanila yung tungkol sa mangyayari sa akin. Nasa kwarto ang mommy mo. Nasa opisina ang dad mo. At sandali, tatawagin ko silang dalawa. Maraming salamat, Manang. Kahit papaano, bahagyang nabawasan ng kabati ang nararamdaman ni Hailey. Sa hindi may paliwanag na dahilan, parang kumalma ang sarili niya. Sa ngiting ibinigay ni Manang Lori kanina. Bukod doon maaliwalas ang buong bahay. Para bang welcome na welcome siya dito. Bakit mo kami hinanap, CJ? Kunot noong tanong ni PJ. Kasabay niyang maglakad pababa ang kanyang asawa. Oh my gosh! Huwag mong sabihin sa amin na nakabuntis ka. Hindi namin kayo pinalaki ng ganyan, ha? Para gumawa ng ganyang kalokohan. Biglang bulalas si Sunshine. Sininghala ng anak. Napakamot lang sa batok si CJ. Hindi naman ganun, Mommy. Giit niya. Nakahinga ng maluwag si Sunshine dahil doon. Maya-maya lang natuon ang tingin niya kay Hailey. Pagkatapos bahagyang umiti. So, sino ito magandang babaeng kasama mo? Siya na ba ang girlfriend mo? Hello po, Ma'am Sunshine. Ako po si Hailey Ledesma. Pagpapakilala naman ng babae. Hello, Iha. Ako naman si Sunshine, ang stepmother ni CJ. Ledesma? Sandali, parang pamilyar sa akin yan. Kaano-ano mo si Nicole Ledesma? Bahagya pang nagulat si Hailey habang nakatitig sa babaeng kaharap niya. Mami ko po. Magkakilala po kayo? Oh my! Isa si Nicole sa mga kaibigan ko noon. Bigla na nga lang siyang nawala at di na muling nagparamdam. Malungkot na sabi ni Sunshine. Ano sasabihin mo, CJ? Biglang tanong ni PJ. Seryoso ang mukha ng matandang lalaki habang nakatitig sa anak. The last time na may pumunta dito isa sa mga anak ko nauwi sa kasalan. At biglaan pa. Wait, what? May kinasal na sa mga kapatid ko? Hindi makapaniwala ang bulalas ni CJ. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba. Parang nagdadalawang isip kung itutuloy pa niya ang binabalak niya. Tama! Kaya sabihin mo na agad ang kailangan mong sabihin, CJ. Singit naman ni Sunshine. Sunod-sunod na napalunok ang lalaki. Pagkatapos, bahagyang nilingon si Hailey at ng mga sandaling yun, alam ni CJ na hindi na siya maaaring umatras. Bukod sa pansarili niyang kagustuhan, alam niyang kailangan din siya ni Hailey. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at tumitig sa kanyang mga magulang. We're getting married. Aniya. Nasa po na lang ni PJ ang kanyang noo matapos marinig yon. Nangunot ang noo ni CJ sa inasta ng ama. Ngunit hindi naman niya nagawang magsalita. Napamaang naman si Hailey. Gulat at di makapaniwala habang pinagmamastan ang reaksyon ng mag-asawa sa kanilang harapan. Sinasabi ko na nga ba? Umiiling na sambit ni Sunshine. Tumatanda na talaga ang mga anak ko. Wait, you're not mad? Naguguluhang tanong ni CJ sa ama. Even me, I'm not mad. CJ, anak, hindi ikaw ang naunang gumawa nito, okay? Sabihin na lang nating inaasahan na namin ng mga ganito ngayon. Kung ganon, pumapayag kayo sa kasal namin ni Hailey? Of course. Sino ba naman kami para pigilan kayo? Pinalaki namin kayo na matino at maayos. Kaya alam naming hindi kayo magpapadalos-dalos sa ganitong bagay. Nahagat na lang ang pang-ibabang labi ni CJ at ganon din ang babae. Alam kasi nilang hindi ganon ang nangyari dahil biglaan ang kanila magiging kasal at bunga pa ng isang kasunduan.
Bago ang lahat, gusto muna naming makilala ang magiging asawa mo, CJ. Kahit wag ka na, siya na lang. Natatawang sambit ni Sunshine. Ang tagal kong hinintay na maipakilala ka sa amin na girlfriend mo. Malaking sorpresa ito para sa amin. Dahil magiging asawa mo pala siya. Nang aasar na dagdag ni Sunshine. Mommy, huwag naman sa harap ni Hailey. Nahihiyang sita ni CJ sa ina. Why? Nahihiya ka pa? Habang buhay kayong magsasama, kaya dapat di ka na mahiya. Wala nang nagawa si Hailey nang hilahin siya ni Sunshine papunta sa kusina. Kahit nahihiya, napilitan si Hailey na magkwento tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. May mga pagkakataon nga na nag-iimbento na lang silang dalawa ng mga pangyayari kung paano sila nagkakilala. Nang sumapit naman ang gabi, napagdesisyonan na ni Hailey at CJ ang umuwi. Hindi nila inaasahan na magiging ganon kadali ang pakikipag-usap sa mga magulang ni CJ. Ang kailangan lang nilang gawin, tuluyang magpakasal. At nalalapit na rin ang araw na yon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Kahit papaano unti-unti naman nagkakalapit sina Hailey at CJ. Hindi nagtagal tuluyan na ring nawala ang hiya nila sa isa't isa. Lalo pat dumating na ang araw na pinaghandaan nila. Are you okay? And are you ready? Nakangiting tanong ni CJ. Oras na matapos ang araw na to. Hinding-hindi ka na makakaatras sa kasunduan natin. Kahit naman hindi pa dumating ang araw na to, alam kong hindi na rin ako makakatakas pa. Natatawang saad ni Hailey. Matapos niyang pinagmasdan ang kanyang sarili sa salamin, nilingon niya ang lalaki. Maraming salamat sa lahat. Alam kong kulang pa yung mga salita ko para masuklian ang lahat ng ginawa mo. Pero gusto kong malaman mo na nagpapasalamat ako sa lahat ng yon. Ani Hailey pagkatapos bahagyang umiti sa lalaki. Hinawakan ni CJ ang kanyang magkabilang balikat. Walang anuman. Basta lagi mong tatandaan. Hindi lang ikaw ang nakikinabang sa kasunduan nating to, okay? Hindi ko pa man nasasabi sa iyo ang lahat. Alam kong nauunawaan mo ang sitwasyon nating dalawa. Napatango na lang si Hailey bilang tugon. Muli niyang binalik ang tingin sa salamin at sinuring maigi ang kanyang itsura. Suot ang isang simple ngunit mamahaling wedding gown. Hindi niya lubos sa kalain na darating ang araw na ikakasal siya. Hindi man ito ang plano niya, nasasabi niyang wala siyang pagsisisihan. Shall we? Tanong ni CJ sa kanya nang nakangiti. Ngumiti rin siya nang lumingon sa lalaki. Let's go. Sabay na naglakad palabas ng kwarto ang dalawa. Simple lang ang magiging kasal nila dahil biglaan at kailangan magmadali. Tanging ang mga magulang na ni CJ ang imbitado at isang katrabaho ni Hailey. Sa kabila ng mga yon, hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya. Para bang natupad na rin ang isa sa kanyang mga pangarap. Agad nagsimula ang seremonya at ang pare ay walang oras na sinayang. Halos magkarambola ang dibdib ni Hailey habang patuloy ang seremonya ng kanilang kasal. Kahit papaano nagawa pa niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa tuwing may isip niya na isang De La Vega siya, ikakasal, parang mababaliw na naman siya. Clark Joseph De La Vega. Tinatanggap po ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Saglit na tahimik ang lalaki. Pagkatapos, seryosong humarap kay Hailey. I do, Father. Hailey Ledesma, tinatanggap po ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Sunod-sunod ang kanyang paglunok. Mas lalo siyang kinabahan. Alam niya sa mga oras na yon na kapag sumagot siya, yun na ang hudyat na tuluyan na siyang matatali sa lalaking nasa tabi niya. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi kabaw takot ang naramdaman niya, kundi saya. I do, Father. Napatitig pa ang babae kay CJ. Kahit hindi sabihin ni CJ, makikita sa kanya mga mata ang labis na saya. You may now kiss the bride. Naging hudyat yon kay CJ para mas lalong lapitan si Hailey. Kagat ni Hailey ang pang-ibabang labi. Nang matitigan niya ang mukha ng lalaki. Halos ilang linggo nang magkasama ang dalawa.
Pero hindi niya lubos sa kalain na may mas igugwapo pa pala si CJ. You're mine now, Hailey. Bulong nito sa kanya. Pinapangako ko, hindi mo pagsisisihan na naging desisyon mo. Gagawin ko ang lahat para maging masaya tayong pamilya. Kahit nagulat siya sa sinabi nito, hindi niya napigilan ang mapangiti. Ang kanyang mga mata nakatuon lang sa mukha ni CJ. Habang marahang lumalapit ang mukha nito sa kanya. Agad na napapikit si Hailey nang maramdaman ang paglapat ng labi ni CJ sa labi niya. Kakaibang sensasyon ang naramdaman ng dalawa. Kaya pagkatapos ng halik na yon, matamis silang napangiti sa isa't isa. Kahit kakaunti ang mga tao sa simbahan, nagawa pa rin ng mga ito na mag-ingay para ipakitang masaya sila sa bagong kasal. CJ, what is the meaning of this? Malakas na sigaw ng isang babae. Ang lahat ng nasa simbahan ay natigilan sa pagdidiwang dahil doon. Sabay-sabay pa silang napatingin sa pinto ng simbahan kung saan nakatayo ang isang babae. Galit na galit ang mukha nito at dire-diretsong nakatitig kay CJ. Grace, anong ginagawa mo dito? What am I doing here? Really? Inis nitong singhal habang nagmamadaling naglakad papunta sa unahan ng simbahan. Ano pa nga ba? Siyempre sinundan kita dito. At sino naman ang babaeng to? Anong kalokohan naman tong ginagawa mo? Do you really think you can stop me pursuing you? By just simply getting married? Hinawakan ni CJ ang kamay ni Hailey. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kailangan mo. Kaya sa akin mo ibuhos lahat ng galit mo. Wow! Kailan ka pa natutong magprotekta ng babae? The last thing I remember, you were so good at pushing us back. Ikaw lang naman tumakulit at nagpupumilit na makalapit sa akin, Grace. Nauubusan ng pasensya ang sambit ni CJ. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita magugustuhan? At talagang sumunod ka pa sa akin dito? What for? Hindi mo ba naisip na nagsasayang ka lang ng oras sa mga ginagawa mo? Dahil hindi mo ako makukuha. Gumuhit ang nakakalokong ngiti sa labi ni Grace. Diyan ka nagkakamali, CJ. Sa pagkakataong ito, humingi na ako ng tulong sa mga magulang ko. At sisiguraduhin namin pagsisisihan mo ang ginagawa mo. Nagbabantang sabi ni Grace. At sino ka naman para pagbantaan ang anak ko? Mataray na tanong ni Sunshine. He looked familiar. Anak ka ba ni Mrs. Suarez? Excuse me? Huwag kang makaalam dito. Singhal ni Grace. Huwag mong sigawan ang mommy ko. Ah, siya na pala yung stepmother mo. Umalis ka na rito, iha. Baka makalimutan ko mas bata ka kesa sa akin. Seryosong utos ni Sunshine. Huwag mo nga akong inuutusan. Mind your own business, okay? My son is my business. Palabang sagot ni Sunshine. Hindi na ako magtataka kung ba't ganyan ang ugali mo. Manang-mana ka sa nanay mo. Enough! Seryosong pigil ni PJ sa haguluhan. Grace, right? Umalis ka na at huwag mo nang guluhin ang buhay ng anak ko. Marahan siyang naglakad palapit sa babae. Gusto ko lang ding ipaalam sa'yo na hindi kami natatakot sa pagbabanta mo. Walang De La Vega ang matatakot sa kahit anong pagbabanta. Bahagyang nakaramdam ng takot si Grace. Sa kabila noon, natuon ang tingin niya kay Hailey, na nananatiling tahimik sa tabi ni CJ. Muli na naman siya nakaramdam ng inis. Ito na ang huling beses na magkikita tayo, Grace. Itigil mo na kung anong binabalak mo. Saad ni CJ. Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Hailey. Wala na maibang magawa si Hailey, kundi sumunod kay CJ nang magsimula itong maglakad palabas. Sa pag-aakala makakaalis na sila sa haguluhan, nagulat na lamang si Hailey nang hawakan ni Grace ang isa pa niyang kamay, kaya napatigil siya sa paglalakad. Kung inaakala mo na matatahimik ang buhay niya, nagkakamali ka. Hindi ako ang tipo ng babaeng basta-basta tumitigil. Hindi ako makakapayag na mapunta sa isang katulad mo ang lalaking mahal ko. Hindi siya nababagay sa isang babaeng walang pinag-aralan at mukhang walang pera.
Baka nga pera ang habol mo sa kanya. Mabilis na balot ng galit si Hailey. Napakuyom siya ng kanyang kamao bago sapilitang binawi ang kanyang kamay mula sa babae. Really? Sa tingin mo ba papatol si CJ sa babaeng katulad mo? Desperada? At walang delikadesa? Umukit ang ngisi sa kanyang labi. Walang pag-aalinlangan niyang nilamutak ang bibig ni Grace na walang ibang nagawa kundi mapadaing. Bago mo ako pagsalitaan ng kung ano-ano, siguraduhin mo malinis kang babae. Okay? Bago mo rin ako pagbantaan, siguraduhin mo matatakot ako. Okay? Bitiwan mo ko! Nahihirapang reklamo ni Grace. Baka hindi ka pa natatauhan. Hayaan mo tulungan kita. Isang malakas na sampalang iginawad ni Hailey sa babae. Matapos sabihin yun, hindi ko nakasalanan, kundi ka magustuhan ng asawa ko. Hindi ko nakasalanan kung ako ang pinili ng asawa ko. Ito ang una at huling beses na sasabihin ko to. Makinig kang mabuti at unawain mo maigi. Akin lang ang asawa ko. At kahit ano pang gawin mo, hinding-hindi mo siya makukuha sa akin. Hinding-hindi mo makukuha sa akin ang asawa ko. Bakas ang gulat sa mukha ni CJ at titig na titig kay Hailey. Hindi niya lubos sa kalain na gagawin to ng babae. Hindi niya rin maitanggi na kinilabutan siya sa sinabi ni Hailey. At tuwing binabanggit ito ang salitang mag-asawa sila. Umalis na tayo dito. Hindi magandang gumawa na ganitong eksena sa loob ng simbahan. Saad ni Sunshine. Muling hinawakan ni CJ ang kamay ng kanyang asawa. Napahagat sa pang-ibabang labi si Hailey. Nang mabalot siya ng hiya dahil sa ginawa niya at sinabi niya, mabuti na lang at nanatiling tahimik si CJ habang naglalakad sila palabas ng simbahan. Bahagyang nawala ang hiya at kabang nararamdaman ni Hailey. Mabilis lumipas ang mga araw. Mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Sa kabila ng biglaan nilang pagpapakasal, nagkaroon sila ng matibay na ugnayan. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, ang saya na yon may kaakibat na gulo. Lalo na nang hindi tumigil si Grace sa paglapit kay CJ. Kung ganon, kaya naisipan mo akong alokin ng kasal dahil sa kanya. Hindi makapaniwala ang tanong ni Hailey. Gusto mong makatakas sa kanya at patigilin na siya sa ginagawa niya. Marahang napatangwang lalaki. Yes. Pag-amin niya, wala na akong maisip na dahilan para patigilin siya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit minadali ko makauwi dito sa Pilipinas. Hindi ko naman lubos sa kalain na susundan niya pala ako dito. Ang pagpapakasal ang tanging naisip ko. At umaasa akong titigil na siya kapag nalaman niya may asawa na ako. Baka nagkamali ka naman dun. Natatawang pang-aasar ni Hailey. Ano ba meron ka at ba't patay na patay sa'yo yung babaeng yun? Nang aasar na tanong pa niya. Napangisi naman ang lalaki. Soon, malalaman mo rin sa lalo madaling panahon. Mapang-asar na sagot nito. Asa ka naman? Nakangiwing singhal ni Hailey. Halos ilang linggo na rin na nakakalipas matapos maikasal ang dalawa. Nakakaramdam sila ng saya at di naman nila tinatanggi yon. Lalo pa at magkasama sila nakatira sa iisang bahay. Bukod doon, wala din naman silang problema sa kanilang mga magulang. Ang tanging nasa isip lang na mag-asawa ay si Grace na talagang walang planong tumigil. Papasok na muna ako sa kumpanya. May kailangan lang akong tapusin para sa event natin mamayang gabi. Yeah, sure. Take care. Kakaibang ngiti ang makikita sa mukha ni CJ. Habang diretso siyang nakatitig sa asawa. I love you. Malambing na sambit niya. Pinamulahan ang mukha si Hailey. Pagkatapos agad napaiwas ng tingin. Halos araw-araw naman nilang sinasabi yun sa isa't isa. Pero hanggang ngayon, kinakabahan pa rin siya at may kakaibang epekto yon sa sistema ni Hailey. I love you too. Hindi napigilan ni CJ ang kanyang pagtawa sa naging reaksyon ng asawa. Masasanay ka rin. Pang-aasar pa niya. Hindi na nakapagsalita si Hailey nang maglakad paalis ang lalaki. Wala siyang ibang nagawa kundi ang titigan ng kanyang asawa
hanggang sa tuluyan na ito makalabas ng bahay. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Hailey para lang pakalmahin ang kanyang sarili. Katulad ng nakasanayan, nilibang niya ang sarili sa gawaing bahay hanggang sa hindi niya namalaya ng oras. Saka lamang siya tumigil na makaramdam siya ng pagod at konting hilo. Binaliwala lang yun ni Hailey dahil ilang araw din naman siya nakakaramdam ng ganon. Nang sumapit ang gabi, umuwi na rin si CJ. Mabilis siyang nabalot ng pag-aalala nang makita ang kanyang asawa kaya dali-dali siyang lumapit dito. Are you okay? Marahang tumango si Hailey. Ayos lang naman ako. Napagod lang siguro sa paglilinis ko kanina. Kahit si Hailey nahihiwagaan na rin sa nangyayari sa kanyang katawan. Ngunit pilit niya lang binabaliwala ang mga yon dahil ayaw niya makaabala kay CJ. Magpahinga ka lang dyan, okay? Kung di mo kaya, kahit wag na tayong pumunta sa event ng kumpanya, ayos lang. Seryoso nitong sambit. No. Umiiling na pagtutol ni Hailey. Alam kong pinaghandaan mo ang event na yon. Hindi ka maaaring mawala dun. Hinawakan ni CJ ang kanyang kamay. Mas mahalaga sa akin ang kalagayan mo. Bahagyang natigilan si Hailey. Ngayon niya lang napagtanto na nawala sa isip nila ang tungkol sa kanilang kontrata. Para na talaga silang mag-asawa at walang inaalalang kasunduan. Maya-maya pa napailing siya. Pagkatapos tumingin kay CJ, ayos lang naman ako, huwag ka mag-alala. Are you sure? Kung di mo kaya sabihin mo lang sa akin, or na magpahinga ka lang dyan. Tumango ang babae bilang tugon. Nagpaalam na rin si CJ na pupunta sa kanilang kwarto para makapag-ayos ng sarili. Nang matapos si CJ, kumilos na rin agad siya. Pagkatapos maligo, saglit pa niyang tinitigan ang sarili bago sinuot ang dress na binili mismo ng kanyang asawa. You're so beautiful. Namamanghang sambit ni CJ habang titig na titig sa kanya. Sabi ko na nga ba, bagay sa'yo yung dress na yan. Hindi napigilan ni Hailey ang mapangiti. Hindi mo na ako kailangan bulahin, Clark Joseph de la Vega. Napangisi si CJ bago marahang naglakad palapit sa asawa. Walang pag-aalinlangan niyang hinapit ang bewang ni Hailey at diretsong tumitig dito. Hindi kita binabola, Hailey Ledesma de la Vega. Kapag sinabi ko maganda ka, ibig sabihin maganda ka talaga. Nagsisimula na namang magwala ang puso ni Hailey. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang kakaibang init na bumabalot sa katawan niya. Lalo pat magkalapit ang katawan nila ni CJ. Alis na tayo? Aligagang sambit niya. Isang mapang-asar na ngisi ang umukit sa labi ni CJ. Maya-maya lang, marahan niyang inilapit ang muka sa mukha ng asawa. Nanlaki ang mata ni Hailey. Ngunit wala rin siya ibang nagawa kundi mapapikit nang maglapat ang kanilang labi. Hindi nagpumiglas ang babae. Bagkus ninamnam niya ang tamis ng halik ni CJ. Kahit hindi nila sabihin, sa paglipas ng mga araw, unti-unti na ring nabubuo ang pag-ibig sa kanilang mga puso. Sa kabila ng biglaan nilang pagpapakasal at sa naging kasunduan nilang dalawa, hindi naging mahirap para sa kanila na magustuhan at ibigin ng isa't isa. What was that for? Hindi makapaniwalang tanong ni Hailey. Nang bumitaw na, sa pagkakahalik ang kanyang asawa. What's wrong? We're married, right? Pwede natin gawin yan kahit kailan natin gusto. Mas lalong nag-init ang mukha ng babae matapos marinig yun. Kitang-kita ni CJ ang pamumula ng mukha ng kanyang asawa. Kaya lalo siyang natawa. Maya-maya lang, umalis na rin sila. Hindi mapakali si Hailey habang nasa biyahe. Nakatuon naman ang atensyon ni CJ sa pagmamaneho. Hanggang makarating sila sa kumpanya. Dude! Kanina pa kita hinihintay. Sigaw ng isang lalaki. At sinalubong niya si CJ. MJ, hindi ko alam na pupunta ka. Gulat na sambit ni CJ. Akala ko ba busy kayo? Kunot noong tanong niya. Pinilit kami ni Mommy na pumunta kaya wala ko nagawa. Natatawang sigot ni MJ. Oh,
Yeah, anyway, I want you to meet my wife, Hailey. Love, isa siya sa mga kapatid ko, si MJ. Nice! Ngayon ko lang nalaman na kinasal ka na rin pala. Nice to meet you, Hailey. Sabi ni MJ. Nice to meet you too. Wait, anong ibig mo sabihin? Kinasal ka na rin? Hindi ba nabanggit sa'yo ni na mommy at dad? Darling! Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Malakas na sigaw ng isang babae. CJ, meet the love of my life, Mitch. Nagpakasal kami last year. Meron na kaming quadruplets na mga anak. Ha? Ba't di man na nakarating sa kanyang balitang yan? Darling, si CJ nga pala isa sa mga kapatid ko. Saad ni MJ, nang makalapit sa kanya ang kanyang asawa. Hi, nice to meet you. I'm Mitch, you are? I'm Hailey, his wife. Nice to meet you. Tugon ni Hailey pagkatapos bahagyang umiti. Natigil sila sa pag-uusap na magsimula ang event. Dali-dali silang naglakad papunta sa garden ng kumpanya ni CJ. Ang event na ito ay para i-celebrate ang bagong partnership na natanggap ng kumpanya ni CJ at isang patunay na unti-unti na ring nagiging matagumpay ang kumpanya niya dito sa Pilipinas. Nagpatuloy ang kasiyahan sa event, lalo na magsimula ang sayawan. Karamihan sa mga imbitado ay mga kilalang personalidad. Ngunit sa pagkakataong to, parang mga normal na tao lamang sila na nag-e-enjoy sa party. Hello, hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Malakas na sigaw ng isang babae. Inagaw pa niya ang mic mula sa MC. Mukhang nagkakasiyahan tayong lahat ngayong gabi ah. Hayaan niyang dagdagan natin yan. May problema ba? Sino yung babaeng yun? Ba't pilit siya hinahabol ng mga guard? Si Grace. Punot noong saad ni Hailey. Mabilis na napatingin sa stage si CJ. Agad siyang nakaramdam ng inis na makita si Grace. Dali-dali siyang naglakad palapit sa stage. What do you think you're doing? Having fun? Nagpunta ako dito para magdala ng isang malaking balita. Para sa kaalaman nating lahat, kamakailan lang kinasal na si CJ sa isang walang kwentang babae. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, natuklasan ko ang buong katotohanan. Itigil mo na to, Grace. No! Sinabi ko na to noon, hindi ako titigil hanggat di kita nakukuha. Hindi mo na nga siya makukuha. Dahil asawa ko na siya. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin matanggap na ang isang walang kwentang babae katulad ko ang pinili at pinakasalan niya? Sabi ni Hailey. Manahimik ka. Huwag kang masyado mayabang, Hailey. Alam ko naman ang totoo. Hindi naman kayo nagpakasal dahil mahal niyo ang isa't isa. Hindi ba? Nagpakasal lang kayo dahil sa isang kontrata. Napuno ng bulungan ng paligid dahil sa kanilang narinig. And so, sino naman ang nagsabi sa'yo na hindi namin mahal ang isa't isa? Hindi mo ako maluloko, CJ. Niyaya mo lang siya magpakasal dahil sa tingin mo titigilan na kita kapag nalaman ko may asawa ka na. And in return, ikaw pa yung nagbabayad sa pagpapagamot ng nanay ng babaeng yan? Kahit sabihin pa sa akin na nagmamahalan kayo, hindi ako maniniwala. Kaya naman gagawin ko ang lahat para makuha ka, CJ. Ano naman ang nakain mo? At naisip mo nga hindi kami nagmamahalan? Sa tingin mo ba, hindi namin kaya mahalin ang isa't isa? Matagal na kami magkasama. Nakatira sa isang bahay. Sa tingin mo ba, mapipigilan mo kami magustuhan ng isa't isa? Tumahimik ka. Hindi yan totoo. Kilala kita, CJ. Hindi ka papatol sa isang babaeng katulad niyan. I guess you don't know me at all. Malawak ang ngiti ni CJ bago bumaling ng tingin sa kanyang asawa. Mahal ko si Hailey. At sa bawat araw na lumilipas, mas minamahal ko pa siya. Masaya ako na magkasama kami ngayon. At hindi ako papayag na sirain mo lahat ng iyon. Sinungaling ka! Migil ka na, Grace. Seryoso ang sambit ni Hailey. Huwag mo na kaming guluhin. Huwag mo nang sirain ang pamilya namin. Magkakaroon na kami ng anak at gagawin ko ang lahat para lang hindi masira ang pamilya namin.
Bakas ng gulat sa mukha ni CJ habang titig na titig sa kanyang asawa. Wait, don't tell me. I'm pregnant. Diretsong pag-amin ni Hailey. Hindi ko agad masabi sa'yo. Dahil hindi ko rin alam kung anong dapat kong sabihin. Matapos ko malaman ang tunay mong nararamdaman, nagkaroon ako ng lakas na umamin. Sigurado na ako mabubuo ang pamilya natin, CJ. Mahal din kita. At mas lalo pa kitang minamahal. No? Hindi to pwede, hindi maaari. Malakas na sigaw ni Grace. Akmang susugurin pa ni Grace si Hailey. Ngunit mabilis siyang nahuli ng mga gwardya. Sinubukan pang magpumiglas ni Grace. Ngunit nabigo na rin siya makatakas. At nakahinga ng maluwag ang mag-asawa ng tuluyang mapaalis si Grace. What happened? Bakit parang nagkakagulo kayo dito? Kunot noong tanong ni Sunshine. Marahan niyang inilibot ang paningin sa paligid. At maya-maya lang, nasa tabi niya na ang asawa. Na-late lang kami saglit. Tapos na ba ang event? Hindi naman po sa ganun. Mommy, ba't ngayon lang kayo? Hindi nyo naabuti yung babae kanina, patay na patay kay CJ. Natatawang sambit ni MJ. Napasapu na lang si CJ sa kanyang noo. Ang tingin nila PJ at Sunshine nakatuon sa kanya, na para bang hinihintay siyang magsalita. CJ, anong nangyari? Seryosong tanong ng kanyang ama. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni CJ, bago diretsong tumingin sa kanyang ama. Nagpunta po kasi dito si Grace para manggulo. Kaya saglit na tigil ang party. Kung ganun tama nga ang hinala ko. Ganito rin na nangyari kay MJ noon. Mabilis nilingon ni CJ ang kapatid niya. Kung makatawa ka dyan, wagas. May ganitong gulo rin pala sa'yo noon. Asik niya kaya lalong tumawa si MJ. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang magulang ni Grace. Saad ni PJ. Hinahanap din nila ang anak nila. At di nila alam na umuwi siya dito sa Pilipinas. Mas makabubuti kung magkikita at magkakasama silang muli. Grace needs professional help, according to her mother. Dagdag ni PJ. Kahit papaano nabawasan ang pag-aalala ng mag-asawa. Para bang nabunutan sila ng malaking tinik sa kanilang tagiliran. Dahilan para makakilo sila ng maayos. Kahit hindi sabihin ng mag-asawa, makikita ang kakaibang tuwa sa kanilang itsura. So buntis ka nga? Biglang tanong ni CJ kay Hailey habang nakatitig dito. Napahagat sa pang-ibabang labi ni Hailey ang babae pagkatapos ay bahagyang tumungo. Oo. Really? Paano nangyari yun? Isang beses na may nangyari sa atin. Hindi makapaniwalang tanong pa ni CJ. Mukhang magaling talaga ako. Sharpshooter. Nanlaki ang mga mata ni Hailey bago napatingin sa kanyang asawa. Kung ganun sinadya mo yun? Hindi mapakaling tanong niya. Kakaibang ngiti ang umukit sa labi ni CJ. Mas lumapit pa siya kay Hailey at hinawakan ng dalawang kamay nito. Narinig mo naman ang mga sinabi ko kanina, di ba? Totoo ang lahat ng mga yon. Mahal na mahal kita. At mas minamahal kita sa bawat araw na lumilipas. Kaya naman ang may mangyari sa ating dalawa. Sinigurado ko makakabuo tayo para hindi mo na ako iwan. Hindi ko hahayaang iwanan mo ako, Hailey. Wala na akong pakialam sa kontrata na napagkasunduan natin. Ang tanging mahalaga sa akin, mahal kita. Unti-unting naramdaman ni Hailey ang luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal din kita, CJ. Kung ganon, magkakaapo na naman kami? Yes, Mommy. Masayang sagot ni CJ sa kanyang stepmother. Hailey, tungkol sa iyong ina. Kami na ni Sunshine ang bahala sa pagpapagamot sa kanya. She's doing good. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nanunumbalik ang lakas niya. Let's just hope na tuluyan siya makarecover. Paano niyo po nalaman? Sinabi sa amin ni CJ ang lahat. Isa si Nicole sa mga matalik kong kaibigan noon. Kaya naman gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Masyadong marami ang pinagsamahan namin. At ngayon nalaman ko ang kalagayan niya.
At kinaroroonan niya, masusuklian ko na rin ang kabutihan niya sa akin noon. Kung gano'n, nagkita na po kayo ulit ng mami ko? Yes. Kaya huwag ka na mag-alala sa kanya at kami nang bahala. Tulong ko na yun sa kanya. Dahil naging mabuti siyang kaibigan sa akin. Nakangiting saad ni Sunshine. Hindi nagawang magsalita ni Hailey. Pero sa kanyang puso, lubos ang pasasalamat niya sa stepmother ni CJ. Ilang minuto lang ang lumipas, nagpatuloy na ulit ang party. Sa pagkakataong ito, mas masigla at mas malakas na ang tugtugan. Karamihan sa mga bisita naroon pa rin. Para ba wala man lang nag-abalang umalis. Kahit may naging gulo kanina. Naisiwalat man ni Grace ang lahat tungkol sa kontrata ni na CJ at Hailey. Naging hudyat naman yon sa kanilang dalawa para aminin ang kanilang tunay na nararamdaman. Mas pinagtibay ng panahon ng kanilang pagmamahalan. Lalo na nang magsilang si Hailey ng triplets na bata. Walang pagsidla ng saya ang kanilang nararamdaman. Thank you, love. Malambing na bulong ni CJ. Thank you for making me this happy. Ikaw lang ang nakakapagpasaya sa akin ng ganito. You're welcome, love. I love you. I love you too. Hailey. Kung tatanungin si Hailey, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat na nangyayari sa kanyang buhay. Parang kamakailan lang, nagtatalo pa silang dalawa ni CJ. Ngayon mag-asawa na sila at meron ng mga anak. Kahit hindi sabihin na mag-asawa, alam nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Sadyang mapaglaro ang pag-ibig at tadhana. Talagang tatamaan ka kung kailan hindi mo inaasahan. At kapag nangyari yon, wala ka ng ibang magagawa para pigilan pa yon. Ang pag-iibigan ni Hailey at CJ ay isang patunay na kakaiba man na naging simula ng kanilang pagkakakilala, hindi man pangkaraniwan na naging kasunduan nila. Silang dalawa pa rin talaga nakatadhana para sa isa't isa. Ang pag-ibig na hindi nila nagawang pigilan ang siyang nagdala sa kanila sa isang masaya at matibay na pagsasama. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Jodeline Campilan, Freline Mayali, Pisces Feby, Helen Murillo, D. Lee, Angel Tadeo, Elizabeth Mangibang, Glory Sanchez, Araceli Limos, Alresh Flores, Delvalia Agustin, Editha Pulgo, Melanie Sardon, Nesbeth Hanaban, at Teresa Bulli. Maraming salamat po sa inyong lahat.